Hello, good morning. So medyo maaga tayo ngayon kasi kahapon hindi ko ito nabisita tong taas. So ito may mga nakaabang pa tayo dito pero pwede na ako mag-transfer diyan. Palagay ko mag-early transfer na lang ako ng ibang Olmeti. So yung plano ayun, yung rack na yon dito ko papalagay, kaya kung mapansin nyo tinanggal ko yung mga ibang halaman dito na ornamental dito tsaka doon. Yun yung magiging 2 layers natin. So ito yung March 16 natin, ito naman ng March 1. So ito yung sa second week ng March ang harvest, itong 5 to. Ito naman ng March 6. So goods naman, lumalaki naman yung mga bell pepper natin. Itong cherry tomato mukhang lumalaki din naman. Ito dapat next week. Base sa ano ko kung 45 days. Ito next week dapat. Pero kung makikita nyo, parang maliit pa rin siya, no? So baka gawin natin tong 50 days. Pero moving forward, hindi mo tayo magtatanim ng scamander kasi nga considering na medyo limited tayo sa araw. Pero ito, makita nyo, 6:30 ngayon eh. So, doon na yung tama ng araw. Dati kasi dito yung sunrise. Ngayon, nandito na siya banda. So, mas natatamaan na siya ng araw sa umaga dito. Ayan. Pansin nyo. So, ito hindi pa naikakabit. Pero kausapin ko, baka pwedeng maikabit na ngayong linggo. So, ito yung kasama ng March 6. So, ito naman dito, hindi ko sure kung nag-usbong na yung mga tinanim ko, pero baka hindi pa. Pero ang tinanim natin dito is amaranth. May mushroom oh. Amaranth or colitis. So, ito naman yung mulberry natin. Yung mulberry kasi natin dito sa loob, baka ilabas ko na. So, focus tayo dito sa mga fruiting siguro. Tsaka, baka maglagay ako ng mint. Yung mint kasi yung isa sa mga pinarepair ko. So, nung 2 days ago, yan, nagprepare na ako ng mga lilipatan. Malapit na rin good for transfer yung mga lemon basil natin. Ayun, prepare lang. So, dito naman, yan, maglilinis na rin ako. Yung mga hindi nag-survive, i-separate na natin. Yan. Ito pala, hindi ko natanggal to sa nung nag-pruning ako. Yan. So, yan. Yung bulaklak dito, hindi na naman nag-survive. So, hindi ko sure kung itong isa, ganun din mangyari. So, tingnan natin to. Kasi ito, naka 2.0 EC. So, mas mataas na yung content niya. Ayun, may insekto. White flies ba yan? Hindi ko sure kung anong tawag dyan. Pero yun, ilipat muna natin yung mulberry natin. So, ito, yung nakita yung bell pepper kanina, ito rin yun, nung March 14. Tapos ito naman nung March 19, kasabay nitong pipino natin. So, yung pipino naman, looking good. Lumalaki naman sila. And 2.0 EC din yung nutrient solution natin dyan. So, ito yung mga natirang seedlings nung nakaraan. At saka kung hindi ako nagkakamali, yung direction yan dati, naka-direction dito. Kasi dito siya galing eh. So, nung dito siya galing, papunta siya doon. Tapos nung nilagay ko siya dyan, papunta dito yung stem para makita ko lang talaga kung naghahanap talaga sila ng araw. Pero yan, makita natin. Doon na sila pumunta kasi dito yung side ng araw. Yan. So ito kailangan ko ng diligan kasi mapansin nyo, yung lupa medyo tuyo na sa ibabaw. Pero sa ilalim niyan, moist pa yan. Pero para lang hindi ko, kasi minsan makakalimutan ko eh. Lalo na ngayon, sobrang init. Yan, kailangan ko ng ito, maganda pa yung ibabaw eh. Yan. Tapos ito naman yung nilipat natin na Olmeti. Tinanim natin yan nung March 21. So, transfer na natin siya 2 days ago. Yan. 6 yan, 6.
So, isang batch sila dito. Tapos ito naman yung scamander natin nung 11. So, pag tagal-tagal, pag naghahabol na ako ng tataniman, baka yung mga scamander ang i-early harvest natin. Kasi nga, hindi naman ganun kaganda yung itsura, yung laki nila. Maganda yung itsura nila, pero yung laki nila. Kasi ito yan, oh, tumatama na siya, oh. Ibig sabihin, lumalaki na rin talaga tong mga basil natin. So, pag tagal-tagal, pwede naman ulit tayo mag-cuttings. Ang tanong lang kung saan ko ilalagay. In-explore ko ngayon gumawa ng tea. Yan. Although, nagbe-basil tea na talaga ako, para baka may ibang flavor na mas ma-enjoy ko. Yan. Ito, konti na lang. Ito baka i-harvest ko na to. Ayun, oh. Hindi ko sure kung kita sa video, pero ito tuyo na. Although may mga green pang iba, kaya antayin na lang din natin. Ayan. So yung gitna, nilinis ko na, tinanggal ko na yung nasa gitna niyan. Tapos, nilagay ko na rin dyan as compost. Ayan. So ayan, nagbubulaklak ko, halos lahat nagbubulaklak naman. Nagbubulaklak lang din to. Kasi ito yung mga tubong to, baka pagdiskitahan ko na rin, tapos gamitin ko. Ayan. So ito, hindi ito. Ito rin tayo dito, colitis or amaranth eh. Hindi ko sure itong mga musbong na to kung colitis yan or amaranth. Ayan. Ito rin na musbong na dito. So yun, ganun lang dito. Inagahan ko yung akyat dito kasi nga hindi ako nakapunta kahapon. Baka kasi sobrang tuyo na, especially itong mga nilagyan natin ng buto. So ito naman, ito ayusin ko pa to para maging patungan, para maging ganung setup. Pero sa ngayon kasi ongoing observation tayo kung okay ba yung pagtubo nila dito. Kasi kung hindi, pagkasyahin na lang natin sila dun sa baba. Sa baba. May video din naman tayo regarding sa baba, pero konti lang, bihira lang talaga tayo mag-video nun. So in any case, itong talong na to pala, tas mas maganda yung maging performance yun na naka 2.0 easy. Tanggalin natin to. Tanggalin ko ba? O kaya diligan ko na lang 2.0 easy, no? From time to time. Baka ganun gawin ko. Pero itong mulberry, tatanggalin ko muna. Tapos, hanap ako ng ganyang kalaking container din. Tapos, tataniman natin ng mint. Mint ang ilalagay natin. So, magkakaroon pa tayo ng isang herbal dito. Masarap naman yung mint. Peppermint or hindi, spearmint yung nabili kong buto. So, nag-incubate na rin tayo nun. Pero wala pang germination eh. Pero matagal naman talaga ang germination ng mga ng herbs. Maliban na lang dito sa sa basil, medyo mabilis lang. Lalo na yung butong nabili natin na harvest natin na lemon basil, within 1 day magge-germinate na yan. Parang mga lettuce lang natin. So ito naman, yung cucumber natin, tingnan mo nyo, ang ganda na. So mas mabilis yung tubo nito kaysa dito. Para ito yung mga tawag dito, hydroton. Ito parang looking moist sila eh. Siguro sa hamog or kung ano man meron, pero moist sila, oh. So nakakatulong sila dun sa roots. Yan. Pero yan, makita mo may may ugat. Yan, may ugat. Hindi ko sure. So, siguro, yan na rin yung isang nila para makakuha ng hangin siguro. Yan, may ugat. Dito wala pa naman. Dito wala pa. Ayun, medyo may konting ugat na dun sa loob. Pero hindi sila nakatama dun sa tubig. So, yun yung magiging air nila. Kasi hydroton naman, medyo maraming space yan para sa hangin. So, hopefully, maging okay. Ito yung idea ko na igaganon-ganon. Hindi ko lang kung kailan ko magagawa. Pero inaantay pa lang naman natin siyang lumaki. So, sinusupport lang natin sila nitong trellis na to. Nakasupport lang naman yan. Nakasupport. So, pag tagal-tagal, ganon din gagawin natin dito. Pero itong bell pepper, kaya naman itong tumubo eh. Kaso, iisip ko masyado silang malapit eh. Pero tingnan na lang natin kung pag lumaki na sila. Saka ako na problema. Sa ngayon kasi, we're still learning kung anong mangyayari dito sa setup natin. Pero palagay ko talaga kukulangin tong headspace na to.
So may mga napanood ako parang yung mga lower part ibinababa nila yan, ibababa dito sa antay na umangat lang ulit. So ganun siguro yung gagawin ko. Pag tagal-tagal tingnan natin kung ano mangyayari. Pero ayan. So ayan, yun na yata. So pinaka-activity ko today is ito. Tapos magta-transfer din ako. So baka gawan din natin ng short video yung pagta-transfer natin. Katulad ng ginagawa natin ng ibang mga transfer days natin. So ito naman medyo palagay ko nabawasan talaga yung pagpasok ng ibon. Kasi pati dito sinaraduhan ko na. Hindi naman siya yung fully closed. Pero yan, nakatulong naman siya. Yan. So that's it. Thank you very much and see you next video. Bye-bye.